May mga nagtatanong kung ano pinagkaiba ng SM Hypermarket versus SM Save More. But I'm gonna compare them in regard sa kanilang pagbibigay ng customer service. So, na-try ko to many years ago sa Hyper. Meron silang item na magkaiba ang nakalagay na presyo doon sa estante versus kung magkano siya kapag ini-scan. So, I called their attention, sinabi ko, ay magkaiba po ang nakalagay doon, ganito lang doon, pag scan, ganito. For example, 271 doon sa rack, pag ini-scan, 290, mga ganyan. Actually, they received the heads up, and then sabi naman nila na papatingnan sa merchandiser, papatingnan sa staff, and then they're going to put the right ganyan, overlook lang siguro. Good job. Apparently, ito naman ang experience with Save More Lawag. Ngayon lang. So, I bought Devondale. Ang isang Devondale ay nagkakahalaga ng 124.50 regular price. At kapag bibili ka ng dalawa, so, nasa mga roughly mga 250, tama? Pero ngayon, dahil naka-sale siya or naka-bundle siya na ganyan, you're gonna save 15 pesos, ang babayaran mo na lang dapat ay parang nasa mga 2, 3, 4. At that's according din doon sa nakalagay na price doon sa kanilang estante o sa kanilang rack. However, nung ako ay nagbayad, naging 244 siya me. Ayan siya, oh. So, pagkatapos ko nagbayad sa counter, pumunta ako agad sa kanilang customer service, approaching yung mga staff doon, telling na, ma'am, medyo naloka ako kasi ang nakalagay po doon sa estante, 234. Nung binayaran ko, naging 244. So, misleading po. Pina-check nila sa nilang staff, and then she came back with yung nakalagay na parang sticker with the barcode. Ma'am, check natin ang barcode. Kung tama ba? Baka kasi hindi magkatugma. Pero in my perspective, alam mo naman ilagay ninyo, di ba, na Devondale by 234.75, ganyan. Tapos, magkaiba sila ng barcode. Parang, it doesn't add up. But when we check naman talaga, we saw naman na 1378 last number ng barcode ay same doon sa nakalagay na 234. So, anong nangyari? Anong ang resolution? So, they gave me back that 10 peso increment per bundle. Bumili ako ng 3, so binalikan nila ako or binigyan nila ako ng 30 pesos. But this is where they failed. Alam mo, sasabihin na iba dyan, nag-iinarte ka bakla, binayaran ka na nga ng 30, mag-iinarte ka pa. Hindi mag-iinarte. I'm just stating the facts that there are stages or things that they should have done. Kasi nga, di ba, meron akong queries, meron akong reklamo, meron akong problema regarding doon sa pricing versus doon sa na-scan ni POS. So, number 1 is, to handle queries like that, is acknowledgement. You acknowledge kung ano yung reklamo ko. And then second, actually nung hindi ko sinabi na please pakicheck, please pakitingnan, parang ano nilang tingnan, parang, ganon. And then second, give clear solution, anong pwedeng gawin, ganyan. And then fourth, assure the customer na kung hindi man 0% na maiiwasan to, at least, gagawa ng paraan para maiwasan ito. At ano yung mga ways para maiwasan siya. Huy, for the record, hindi ko sinisisi yung nakausap ko, ha. Hindi niya pagkakamali. Nagkulang lang siya. Hindi niya lang ako na-assure na gagawa ng paraan, titingnan, siguro i-update sa merchandiser, ganun, or i-update yung nag-update ng POS na, uy, akla, nalagay mo 244 instead of 234. Mga ganun. Pero again, kailangan niya talagang, as a representative ng isang kumpanya na nag-handle ng isang query or isang reklamo or isang basta ganun, ay liable talaga siyang mag-assure ng customer na hindi na siya mauulit or i-check nila yon, okay? If you wanna ask kung bakit kasi nagkakamali, ganyan. Minsan po nagkakamali talaga si merchandiser kasi ang dami niya kasi din hawak na inventory at saka item. Minsan naka-sale pala, hindi niya pa napapalitan, or nag-sale dati, hindi niya nababalik yung presyo, or nagmahal pala, hindi niya napapalitan, mga ganun. Minsan din, doon sa nag-update ng POS, siguro mali yung encode niya, dapat pala 100 lang, naging 105, mga ganyan, nagkamali. Or parang yung sa akin, 234 lang dapat, naging 244. Malay naman natin, pagod siya, di ba? Nag-cover siya ng shift. Hindi natin alam. Pero again, as somebody or someone na nagre-represent ka ng kumpanya, and then ikaw yung siguro pinalad na nag-handle ng query, kailangan mo talagang mag-assure ng customer na may reklamo. And then karapatan ng customer ang maghabol, ang hingiin, ang sobrang siningil sa kanya. Lalo na kapag you can prove naman na ito yung presyo, tapos ito naman talaga yung nakalagay, at tapos ito naman yung binayaran mo. As long as you have the receipt, at as long as you have the proof na yun ang nakita mo, same naman sila, yun naman talaga ang binili mo kasi same sila ng barcode. So you are entitled para hingiin yung sobrang nasingil sa'yo. Ang hindi mo lang pwedeng gawin ay awayin sila. Hindi mo siya pwedeng gawin, dahil. Again, to SM SM Save More, thank you very much on handling the queries the best that you can. And then, thank you na din kasi binalik yung aking 30,000. Just 30 pesos lang pala. So, ayun, bakit kasi ang mahal-mahal parang binibili mong gatas? Diyan, wala ka nang pakialam. Goodbye. Happy Sunday, everyone, and then ingat!